Bakit nga ba natin pinag-uusapan 'to si Lourdes Virginia ngayon, kapatid? Kasi, parang there are indications na parang unti-unti siyang mawawala sa Batang Quiapo. My gosh, nasa difficult round na tayo. Ito po si Alan Will Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang Tarayang Talakayan Showbiz Edition, That's HT Show. At bago natin simulan ng chikahan, gusto kong pasalamatan ang aking aparador para sa aking animal print dress at sa aking floral jacket. Kaloka! So sa ating difficult chika, first and foremost, let us congratulate Lourdes Virginia Poe Blanco, nakakakasal lang sa Cliveden House, isang English country estate sa kanyang jowang si Monty. Hindi ko sure ang buong pangalan ay si Montgomery. Bakit nga ba natin pinag-uusapan ito si Lourdes Virginia ngayon, kapatid? Kasi, parang there are indications na parang unti-unti siyang mawawala sa Batang Quiapo. Ah, okay. Diba? Parang ganon. Pero there are reports na, di ba kakatapos na kasal nila ni Monty ba yun? Tawag dito, parang within this week, pabalik na siya ng Pilipinas para mag-taping ng mga eksena sa Batang Quiapo. From my sources, alam ko sa pagbabalik niya nga daw, mag-shooting nga siya for Batang Quiapo, pero i-establish na aalis siya at pupunta siya sa ibang bansa para pag-aralin ni Don Ramon. Ni Christopher De Leon. Character ni Christopher De Leon. Kasi parang ata, Lovie would want ata a baby soon. Kaya mahihirapang mag-conceive kung shooting siya ng Batang Quiapo. At dahil nga dyan, lumalabas rin, kasi pinakita rin yung parang may teaser na eh. May teaser na pang season 2. At umappear ang ganda ng modern day but haluma na si Ivana Alawi. Oh my God. Siya bubit-bit sa parang bagong ombag na si Tanggol. So ibig mo sabihin natin ito, si Ivana Alawi ang mag-iitsapwera kay Lovie po. Sa tingin mo, Mare? Well, hindi naman siguro. Baka maging one of those lang One of the major characters. Major characters. Ngayon, tawag dito, kung siya, bongga, di ba? Yes. Oo, di ba? Welcome addition si Ivana. Welcome addition si Ivana kasi syempre, iba rin namang ang alindog ni Adina. Yes. Ni Ivana, di ba? Ibang alindog niya, di ba? At saka maraming followers sa social media. Yes. So, tsaka, lahat naman niya pinag-iisipan ni Coco eh. Lahat ng pinapasok sa show, siya ang nag-iisip. Bukod tanging siya. So, alam niya na makakatulong si Ivana para sa show. At ako, para sa akin, excited ako over the fact na ang nagbabalik ka pamilya, si pambansang kayamanang Jacqueline Jose, ay babalik rin sa Batang Quiapo, na parang siya yung parang, chief of police ng kulungan, or warden, or whatsoever, na parang kontrabida ang role ni Madam. Diba? Siguro hindi naman siya kakain ng fishball dito, no? Hindi. Kakain siya ng bato. Charot! Diba? Excited ako doon, kasi parang, balik nilang pagkatambalan na ni Coco eh. Dahil dati sa mga Brillante Mendoza films, lagi silang magkasama. Ano yun? Kaya alam mong... Were they in service? I think so. They were in service, diba? Tsaka alam mong magaling. At pagkasama sila ng huling-huling pelikula ni Coco for the Film Fest. Yung yung Kapampangan movie, di ba? Magkasama sila ni Jacqueline doon. Di ba? So sa akin, laking welcome addition na magkasama si Jacqueline at si Coco. Kasi parang sila mga babies ni Direk Brillante Mendoza. So, alam ni Jacqueline na yung directorial sa ni Rodel, parang si Brillante na walang script, na gano'n. Hindi siya maninibago masyado. And that makes working very easy, di ba? Parang andun lang yan. Gamay na nila. Ako curious ako how Ivana will fit in sa equation. Kasi di ba si Ivana, kanina talaga siya ng parang nuturo lahat sa kanya. So ngayon, parang bagong challenge experience for her to work with Coco Martin and the rest of his artistic team. Hindi, ako, ang ano ko is, parang paano nila ide-glamorize ang isang Ivana Alawi. Kasi ang mga eksena niya, initially according to sa trailer, di ba, parang nasa ano siya eh. Kulungan. Nasa kulungan siya, parang di ba, inaalalay niya si Coco Martin. Binibit-bit niya. Knowing that she has a curvaceous body, tapos mestiza looks, di ba? Parang paano nila i-downgrade yon, di ba? Pero alam mo naman si Coco, may magic siya dyan. Di ba? At saka, ano siya? Bida ba siya sa
sa buhay ni Tanggol o kontrabida siya sa buhay ni... Pwede. Kasi, di ba? Kasi hindi pa established eh. Di ba? That is the joy of seeing this show. Hindi mo talaga malalaman kung ano ang character. You'll never know what happens next. Di ba? Pero sa trailer, parang ang drama kasi parang ililigtas ng character ni Ivana Alawi, si Tanggol. From the first impression, di ba? But syempre, first impression, lalo na sa TV, nagbabago ang story arc. Tsaka parang baliktad Parang di ba, the usual is damsel in distress. Papasok yung knight in shining armor. Eto, baliktad. Di ba, napansin mo, baliktad. Yung lalaki yung lalaki yung distress o ililigtas. Yung babaeng magliligtas, di ba? Well, that's interesting. It goes to show how creative Coco is. Kasi binabali niya yung mga nakasanayan nating mga mga pangyayari sa isang kwento. Na ordinary people, they don't realize that. Yes. Kasi wala silang eye for di ba yung mga ganyan? Saka parang I think it's about time for Ivana to prove her mettle in acting. Dahil di ba lagi sinasabi kay Ivana, maganda lang yan, pa-sexy lang yan, wala naman niyang ibubuga, kundi maging maalindog. Ito ngayon, with the help of Direk Rodel, tiyak lalabas ng pagka-actress niya. Kasi nga, si Lovie, di ba, labas na labas sa show na ito. At saka ito, lahat ng aktor na kasama dito, even the extras, magagaling. Di ba? Walang tapo nito. Kaya tiyak, hindi ka pwedeng babanog. On her toe, si Ivana, or baka siya lumutang na non-acting actress. Di ba? Nakakatuwa. Nakakahiya kung hindi niya magagampanan ng mahayos ang katauhan na binigay sa kanya. I think this is a good challenge for her. Kasi parang dapat i-reinvent na ni Ivana ang sarili niya. Kasi nakakaumuwi na rin na sa YouTube siya nakikita. At wala pa talaga siya napapatunayan o kahit anong papel na tumatatak. Nagpapakita ng husay niya bilang actress, di ba? Hindi naman siya tumatak sa pelikula ni Vice Ganda, di ba? Nakabog-kabog nga sa takilya. So, alam mo na, ikaw, Ivana, ang dapat sisihin kung bakit naging kabogable star si Vice Ganda. Ganon? At hindi ka lang tumulong sa promo nun. Nakakaloka ka, girl. Sana naman dito tumulong ka lang sa promo, no? Tumulong naman siya sa promo nun, Talaga? Oo, I was in the press con. Yung mga viewers ng kanyang YouTube channel, wala pa lang pabili ng ticket. Hindi nanood ng pelikula. Or talagang pangit lang talaga yung pelikulang yun. Diba? Hindi na matagalan ng masa ang kapangitan ng mga pelikulang basura ni Vice Ganda. Milyones din ang kinita nun. Kahit pabiliwan siya kinita 2 years in a row ng kabogable star si Vice Ganda. Kaya ayaw niya nang mag-strike 3, diba? This year, hindi siya sumali sa Film Fest. Kasi alam niya matatalo na naman siya. Ganon? Diba? Tataludin na raw siya. It comes in threes. Oo. Tataludin na raw siya ng pelikula ni Maricel at L.A. Santos. Oh my God, nakakaloka yun. Maricel tayo for this film fest, ha? Sige. Tama na kay Ate Shawi, tama na kay Ate V. At saka Pieta, gusto mo yon? Of course. Diba? Ate Guy forever. Diba? You read na Wala pa ata tayo doon. Nakakatawa nga we're there na. Ayan na, Ay, bongga si Ultra Maldita. Special mention sa Last Media Con. Naku, bayad na, Ay, ewan ko kung sino. Di ba kilala yan, Good for both of you. Unique ang combination nyo, Talagang unique kami. From Prima Cabral ba yun? Si Peter Mueva. Alex, go, idol kita. Thank you. Diba? Iba ka talaga, Alex. Sabi ni Berna kung sino man siya. Regular natin yan. Regular viewer at subscriber. We love you, girl. Diba? Ay, mahaba-haba itong sulat ni David something. Nag-i-agree siya sa mga puntos natin sa ating John Mendez at Ate Gay discussion. Ito rin, alam mo, nakakatawa yung Ate Gay and John Mendez discussion natin kasi lumabas na we have intelligent viewers and subscribers. Ang gaganda ng mga sinusulat ninyo. Keep it up. At nakakatuwa po kami na in a way, we help you think and make you analyze on a deeper level ang mga nangyayari sa showbiz. At natutuwa po kami na dahil nga maganda ako at mas maganda ang kumari ko, pinapanood nyo kami. Hindi. Sabi nila, perfect daw yung combination natin. Hindi nga, maganda ka. I'm loud, and you are, pa-sweet. Cool. You're cool. Yun yung sabi nila di ba? Loud and pa-sweet, di ba? At si Taray Queen, nakakalo ko manonood ako ng Sharon Cuneta concert, no. Naka-move on na ako sa Dear Heart. Oh my God, why should you watch that?
Why should you watch the show, di ba? Saka maka-Bel Mariano at Dolly Pangilinan na ako. My God! Bata? You're so kapal! Bata lang. Pero more than anything, Hindi. mas love ko si Andrea Brillantes. Ay, oo. She's the girl. Oo. Siya talagang the next big... The princess of fine acting. The princess of fine acting is going to be the next big superstar. At dahil dyan, ito po si Alwin Ignacio na inaanyayan kayong mag-subscribe na kayo sa aming Diario Tirada YouTube channel. And of course, you have to follow us sa aming Facebook page para hindi kayo maeskupan. Ito po ang The TNT Show, The Talakayan Showbiz Edition. Kasama ko ang aking kumaring Ultra Maldita. Hi, Alex Brosas here.